Lord. Truly, Lord, if we confess our sins, Lord, you are just and faithful to forgive us, Lord, and cleanse us from all unrighteousness, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kapatawarang ibinawad niyo sa amin. Maraming salamat, Lord, at hindi niyo po kami pinabayaan, Lord. Maraming salamat, Lord, for your mighty protection, Lord, sa kagalingan, pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Truly, Lord God, apart from you, Lord God, we are nothing, oh God. Wala po kami magagawa, Lord. Wala po kayo sa aming mga buhay, oh God. We ask you, Lord God, to be always present, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Let your presence, Lord God, be with us, oh God, every day of our life. Huwag niyo po kami iwanan, Father God. Dalangin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ipuin niyo po kami, Lord, upang maging receptive po kami sa inyong mga salita, Lord. And we will learn, Lord God, today, Lord, at aming magamit ito sa aming araw-araw, Lord God, na aming mga buhay, Panginoon. Truly, you are great, Lord. You are mighty, Lord. You are merciful, Father God. You are loving, Lord God. Salamat, Panginoon. Thank you for your love, Lord God, for your grace, for your mercy, oh God. Ito pong samot na langin namin na may pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Excuse me. Ate Mimi, ikaw pong sa Thanksgiving. Ay, opo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi lagi po kaming safe, yung mga bata po lagi pong safe at healthy. Ganun din po yung family namin sa Philippines, yung mga magulang po Excuse me po, namin. babalik ako. Nung 26th birthday niya, malusog naman po sa awa ng Diyos. At nagpapasalamat po kami sa mga biyayang natatanggap po namin. At ganun din po yung kagalingan ng mga samahan natin. Nagpapasalamat po namin sa Diyos. Ganun din po yung mga coworkers namin na naapektuhan ng COVID na bumalik na po sa trabaho pa isa-isa po. Okay. So si Ate Sarah, welcome po. Si Ate Amy, welcome din po. Si Ate Sarah, pwede mong i-enable yung mic kung gusto mo. So magpapatuloy po pa sa ating pag-aaral sa nakaraan. Magre-recap po tayo para po sa hindi naka-attend. Tapos po dating gawi, pag mayroon tayong katanungan ay magsalita lang kayo, i-enable niyo lang yung mic nyo at saka po magtanong po para po magiging lively ang ating pag-aaral. Sige, mag-share lang po ako ng aking slide. Yan po. So, ayan na po. Ayan pong ang nakaraan natin na pinag-aralan, yung sino ang Diyos. So, magre-recap po tayo sa ating pinag-aralan para po ma-refresh po yung ang ating isipan, kung ano pong napag-aralan natin. Dali lang po. At sige po, ako ay magre-recap na. Mag-umpisa na tayo. So, ang na to, i-recap lang to ng konti at tapos para po sa hindi naka-attend. So, ang pinag-aralan natin dito after po ng dalawang gospel presentation, actually ito po yung ang pinag-aralan natin ay tapos po siyang series.
So mayroon pang sinusundan tayo na series. Ito po yung unang aralin natin sa ating series, yung Sino ang Diyos. So sabi doon sa introduction, sa simula pa lamang ng kasaysayan ng tao ay naroroon na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay pinatutuhanan ni Apostol Pablo na nagwiwikang. So, sa introduction natin, yung tao ay naroon na po yung mayroon na siya pong history ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po yung pinatutuhanan ni Apostol Pablo sa sa Romans 1 verses 19 to 21. Ang sabi doon, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na nahahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidahilan. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadinman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. So titingnan natin po ang text kung anong ibig sabihin nito sa ayon sa nakaraan nating pag-aaral. Saan ang volume nito pa? So, sa Ate Beth, muna, i-mute muna ng mga mic. Mute ko muna mga mic lahat. So, mula sa salitang ito ay makikita ang ilang katotohanan na dapat maggabay sa ating pagkakilala sa Diyos. So ito po yung mga points doon sa sa Romans 1:19 to 21. Unang-una, ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang mga nilalang. So sabi doon ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito ng Diyos sa kanila ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung tao po ay walang kakayanan po na kilalanin yung Diyos. Kailangan pa ng Diyos ihayag ang kanyang sarili sa tao. Ito po yung pinag-usapan natin, yung paghahayag ng Diyos. Ito po yung po na sinasabi natin na general revelation. Tandaan natin po isa siyang general revelation. Hindi siya yung personal na revelation ng paghayag ng Diyos sa tao. Halimbawa, tayo mga Pilipino, kilala natin ang ating presidente na si Duterte. Di po ba? Ito ay inihayag nung siya ay nanalo. Si Duterte ang ating presidente. Yun po ay general natin na alam yun na si Duterte. Pero personally, hindi natin kilala si Duterte. Parang ganun siya. So ang Diyos naman, ganun din. Inihayag niya ang kanyang sarili sa lahat po ng tao. No? Sa lahat ng tao, inihayag niya ang kanyang sarili in general. So it's a general revelation. So, ang sabi doon, paano niya inihayag ang kanyang sarili? Sa pamagitan po ng kanyang nilikha. Sabi doon, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan. So, mga example na ng katangian ng Diyos na makikita natin sa kalikasan. Halimbawa, sabi dito, ang kalikasang hindi nakikita. So, ang mga example natin na nakaraan, yung hangin, hindi siya nakikita, pero nilikha ng Diyos. Yung init, hindi siya nakikita, pero naramdaman natin. Yung gravity, hindi siya nakikita. Yung electricity, hindi siya nakikita. Nakikita lang natin yung effect niya, pero yung electricity itself, hindi natin nakikita. Yun po ilan sa mga kalikasan ng Diyos, no? Yung kanyang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi rin natin nakikita. So sa pamamagitan po ng kanyang mga ginawa, inahayag niya yung kanyang sarili. So pangalawa, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang example natin doon yung mga stars, yung sun, yung kapangyarihan ng sun, yung ang vulkan, yan po
Yun po mga examples natin. Ibig sabihin, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha, ilan sa mga examples natin, ay inihayag niya ang kanyang sarili. Sabi doon, ay maliwanag na nahahayag sa mga bagay na ginawa niya. So, ang Diyos natin, inihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan na ginawa niya. At ang pangalawa dito, may kakayanan ang tao na kilalanan ng Diyos. So, ibig sabihin, mula po sa kanyang mga nilikha, sa kanyang general revelation, lahat po ng tao ay may kakayanan na makilala po ang Diyos. Magkaroon sila ng ng malay na mayroong palang Diyos. Kaya po yung sanggol, kahit hindi mo po turuan yan, magkakaroon siya ng malay na mayroong palang Diyos. So, at pangatlo, dapat kilalanin ang Diyos ayon sa kanyang kapahayagan. So, sabi dito, yun po kung dahil po pinahayag ni Lord ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang gawa, dapat po kilalanin natin ang Diyos ayon sa kanyang kapahayagan. Kasi po, pag hindi natin kilala ayon sa kanyang kapahayagan, mamaya makikita natin na hindi natin siya makilala. Ang halimbawa natin nung nakaraan ay halimbawa yung isang lalaki ay nanliligaw siya, kahit anong bigay niya ng regalo sa babae ay hindi niya ito makilala kung hindi ipapahayag ng babae ang kanyang sarili sa kanyang manliligaw. At pang-apat, ang pagkakilala sa Diyos sa labas ng kanyang kapahayagan ay isang kahangalan at pagdidilim ng isipan. So pag kinilala natin ang Diyos, ayon po lamang sa ating mga nasa isip lang natin, pero hindi po sa kanyang kapahayagan, ang tawag dyan ng Bible ay kahangalan. So kaya po ang nakaraan nakapa-importante na sinasabi natin, magbasa po ng Bible, mag-aral ng salita ng Diyos para po hindi tayo magpuro-puro kasi sabi ng Bible, yun ay kahangalan. Sabi doon sa text natin, sa halip naghahaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadilman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. So, dahil sa rito, ang panampalataya, ang ating faith, ng sino man ay hindi kailanman lalampas sa kanyang pagkakilala sa Diyos. So, ibig sabihin, ang ating alam tungkol sa Diyos ay hindi po maaring lalagpas ang ating panampalataya. Hindi po nating maaring igiit, na ako ay naniniwala sa Diyos, malaki ang aking pagtitiwala ko sa Kanya, kung kukunti lang po ang ating nalalaman patungkol sa Kanya. Halimbawa, kung ang example natin, kung isang dangkal yung pagkakilala mo sa Diyos, ang iyong panampalataya ay hindi lalagpas sa isang dangkal. Maaring siyang isang dangkal lang o bababa pa. Ganon siya. So kaya po napaka-importante po, ang encouragement natin sa nakaraan ay mag-attend talaga ng Bible studies para mas makilala po yung Diyos. Sa pagpapatuloy natin ng ating recap. So, natalakay din natin nung nakaraang linggo yung sino ang Diyos. Sabi doon, ang Diyos ay may maraming pahayag tungkol sa kanyang sarili. So marami siyang kapahayagan tungkol sa kanyang sarili, pero sa ating pag-aaral, kukuha po tayo ng 4 kung ano pong pinahayag niya tungkol sa kanyang sarili. Ang mga ito ay matatagpuan natin sa kanyang salita, ang Biblia. So ibig sabihin, pag nais natin makilala uli ang Diyos, muli bibigyan natin ng diin. Ang nagpapahayag po ang Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan po ng Bible. Yun po ang kanyang word, ang kanyang salita. So, una, ng kapahayagan ng Diyos sa tungkol sa Kanya, una, siya ang Diyos na lumalang sa lahat-lahat. Walang anumang bagay sa lupa at langit na hindi nilalang ng Diyos. At dahil dito, ay walang sinuman o anuman na magmamalaki sa Diyos. Kilala niya ang bawat isa at nasusulat. Ito yung sabi sa sa Isaiah. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos? Ang ibig sabihin ng talos,
di mo di niyo ba alam, di mo ba anong talos? Ibig sabihin yung salita, talos kasi yun eh. Di niyo ba alam, di niyo ba talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos. Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang natatarok. Ito po sinasabi ng Isaiah. Kaya po tayo mga nilalang niya, kahit ano po yung talino natin, kahit po anong galing natin sa school, sa trabaho, wala po tayong mapagmamalaki. Kasi po lahat po na inyo yan ay nilikha niya. Kung ang ating mga tinatangkilik, yung ating kinakain, siya po may likha nun. Yung kalakasan na dulot nun, siya po may likha nun. Kaya po tayo naniniwala sa Diyos, ang sinasabi natin lagi ay glory to God. No? Kasi pag pinagmamalaki natin yung ating sarili, parang sinasabi natin, glory to me. No? Glory to myself. Kaya po lagi sinasabi natin, purihin ang Diyos. So na yon, siya po ang lumikha sa lahat-lahat. Ang pangalawa, siya po ang Diyos po ang may katakdaan ng bawat bagay na nangyari sa buhay ng tao. Ibig sabihin, siya po nagbigay ng limitasyon sa mga mangyayari sa buhay ng tao. Ito po yung maging din lang sa buhay ng tao, kundi maging sa sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Ito po ay makikita natin sa Job, ang text natin 34 verse 4 hanggang 8. Ito po yung tagpo na ang sabi natin nung nakaraan, yung kwento ni Job kung sino pang familiar. Si Job po ay isa siyang matuwid na tao. Siya po ay may 10 anak, may asawa, at siya po ay mayaman, marami siyang negosyo, marami siyang hayop, no? Marami siyang alipin. Pero nung isang araw na wala lahat ng kabuhayan niya, namatay lahat ng anak niya at nagkaroon po siya ng pigsa sa buong niyang katawan. At sa kadlaunan parang nagtatanong na siya kung ang Diyos ba may control sa kanyang buhay. At ito yung sagot ng Diyos sa kanya. Ikaw ba ay tao na nang gawin ko ang mundo? Tinatanong si Job, no, ng ating Panginoon. Of course, nung ginawa ng Diyos ang mundo, hindi pa tao si Job. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Of course, ang Diyos. Sino ang sumukat? Of course, alam ni Job, ang Diyos. Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Muli, alam ni Job na ang Diyos. Sino ang naglagay ng panukulang bakto? Alam din Job din na ang Diyos din. Sino ang humarang sa agos ng dagat at mula sa kailaliman nito at ito ay sumambulat? Alam ni Job na siya rin. So dito sa tagpong ito, si Job ay natamimik. Ibig sabihin, sinasabi lang ng Diyos sa kanya na ang lahat po nangyayari sa iyo, Job, ay mayroong katakdaan. No? Mayroong lang siyang limitation. So ito po ang sinasabi natin na limitation. Walang anumang bagay sa lupa na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok at negatibong mga bagay sa katulad ng nangyari sa buhay ni Job, ang Diyos pa rin ang may hawak sa lahat. So ibig sabihin kung anong nangyayari sa ni-remind lang ng Lord si Job na ang Diyos ang pa rin may hawak sa sa buhay ni Job. Siya pa rin po yung may control. So sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang matagpagumpayan iyon. So ibig sabihin, ang sinasabi dito ng 1 Corinthians, pag dumating yung pagsubok sa atin, ay binigay ng Diyos sa atin kasi alam niya, kaya natin. At hindi lang kaya natin, ang sinasabi niya pa diyan, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. So hindi lang po yung ang inert na binigay niya na kalakasan, mayroon pa siyang dagdag. So sabi dito, dahil dito ay dapat lamang na hindi mawala ng loob ang sinuman sa harap man
o anong panganib na o kahirapan. So tayo mga Kristiyano, isa pong encouragement 'yon na napakilala ang Diyos sa kanya, sa atin kung sino siya, na siya po ay may katakdaan ng lahat ng nangyayari. Pangatlo, ang Diyos ay may plano para sa kanyang mga nilalang. So lahat ng kanyang nilalang, especially tayong mga tao, ay mayroon siyang plano. At ito po 'yon. Ang sinasabi ng Ephesians 1:4-6. At sa ating ngang pakikipag-isang ito po 'yon, hinirang na niya tayo bago pa nalika ang sanlibutan. So bago pa nalika ang sanlibutan, hinirang niya na tayo. Paano niya tayo hinirang? Maging banal. So ayun pong plano niya sa atin, maging tayo holy at walang kapintasan sa harapan niya. So tayo po ay banal at walang kapintasan. Dalawa po yung kanyang plano sa atin. Bakit niya po ganitong plano niya? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Makikita natin dito, sabi niya, itinalaga upang maging mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, si Adan at Eva, kahit sila po ay wala pang kasalanan, nung hindi pa sila nagkasala, sila po ay hindi mga anak ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa kanila at ang plano sa atin ay pareho lang. Na tayo ay aampunin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi niya, itatalaga niya tayo upang maging mga anak. Kasi po, ang ating Panginoong Ama, isa lang po yung kanyang anak. Alam natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun. So, lahat tayo, ang plano niya ay maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun. Kaya hindi po totoo yun ang sinasabi ng marami na expression po ng maraming Pilipino, no? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? No? Ang Bible ang nagsasabi na by birth, hindi po tayo anak ng Diyos. Magiging anak lang tayo ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. Ang layo ng Diyos ay sa ating mga tao ay upang kupkupin niya bilang mga anak. Ayan, nagsasabi. At makapiling niya sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Sa 2 Peter 3:9, itong sinasabi, hindi layo ng Diyos na sino man ay mapahamak. So, sa mga taong nagkakasala, sa mga taong wala pang Kristo, hindi layo ng Lord na sila po ay mapahamak. Ang tao ay napapahamak dahil sa kanilang katuwirang pagsuway at pagtalikod sa kalooban na sa kanya'y lumalang. So tinatalikuran nila ang kalooban ng Diyos. At ang sabi natin, ang kalooban ng Diyos kanina, maging banal at walang kapintasan. So after ng 4, dito tayo nagtapos nung nakaraan. No? Pagkatapos nito ay pwede na tayong magtanong kung may nais i-clarify o nais may dadagdag. Sino ang Diyos? Ay kaapat, no? Ang Diyos ay ang kahatol sa lahat ng kanyang nilalang, ng kanyang nilikha. Ano man ang tagumpay o kabiguan ninuman dito sa mundong ito, mayroong Diyos na kahatol, gagantimpala o mapaparusa sa kanilang mga ginagawa. So lahat tayo, paparusahan tayo o bibigyan ng gantimpala ayon sa ating mga ginagawa. Sinasabi ng Revelation, sapagkat tinakda na niya ang araw na paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang Panginoong Hesus. So ngayon, ang magje-judge sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, sa panahon natin, ang ating Panginoong Hesus ay Savior pa lang natin siya ngayon. Savior natin siya. Pero sa ikalawang pagbalik na dito sa lupa, hindi na sa Savior. Siya po ay judge na. So ang sabi doon, hatulan tayo sa ating mga ginawa. Kung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, ginawa natin yon, bibigyan tayo ng gantimpala, no? Hatulan tayo. Pero kung nireject natin siya, ginawa natin yon, tayo ay hahatulan. Sige po, at yan po ang ating recap.
medyo mahabang recap natin. Mayroon pang nais idagdag, mayroong katanungan bago tayo magpapatuloy. Kuya Lito, mayroong kuya idagdag? May para maging klaro, may clarification. Kuya Lito, mayroon kang idagdag, kuya? Wala kang mic, kuya. Walang mic. Si Kuya Rene Lagas. Si Kuya Lito. May dagdag Kuya Lito? Maliwanag naman po, kuya. Okay lang po. Pwede po tayong... Sige po. Pwede po tayong patuloy. Meron ka dagdag? Kuya Rene Lagas? Okay na po, kuya. Maliwanag po, kuya. Kuya Rene Tuale? Kuya Tong, ikaw po may naisidagdag ko Tong? Para po mas maliwanag. Okay lang po, kuya. Sige po, pag wala na po, Okay po. si Ate Janet, wala pong tatanong muna sa nakaraan. Kasi absent wala kaya si Ate Janet. Ang ano doon lang si Ate Amy, ayan siya. Pag wala na po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Dito po sa sunod natin na slide, mayroon na tayong mayroon na mga katanungan at mag-participate po tayo. Sige po. Ano ang gusto ng Diyos? So ano ba ang nais ng Diyos sa atin? So nalaman na natin ang kanyang general revelation, nalalaman natin kung sino ang Diyos. May 4 na tayo na example kung sino siya, no? At ngayon, base dun sa ating napag-aralan, anong gusto ng Diyos, no? Sabi dito, kung ganito pala ang layunin ng Diyos, no? Maalala natin na tayo ay maging banal at maging banal at walang kapintasan. Yan, no? Sinasabi, walang banal at kapintasan. No? So, ano ang marapat na gawin ng tao upang siya ay makakilala sa kanya? So, ayun. Ay basahin po niya, wait po. Nawawala ako. Sige po, basahin po ni Ate Sara. Ate Sara, pwede ka magbasa yung una kung anong Ate Sara, pwede ka magbasa? O si Ate Janet na lang. Ate Janet, pwede mong basahin, Ate Janet. Makikita mo? Yung una. Kasi parang malabo. Ate Sara, wala kang mic. Okay. Ate Kat, ikaw po magbasa. Sa una. Una, hanapin ng tao ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:13, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi masusumpungan ng tao ang Diyos ay sapagkat hindi siya naghahanap, at kung naghahanap naman siya ay hindi ng buong puso. Kung hindi tunay na bibigyan ng panahon at pagsisikap ng tao ang paghahanap sa Kanya, hindi niya dapat naasahang makikilala niya ang Diyos. Amen. So, ang sabi diyan sa Jeremiah, sa ating pag-aaral, una hanapin ng tao ang Diyos. Bakit po pinapahanap ng Diyos? Bakit po pinapahanap ng ating Panginoon yung kanyang sarili sa tao? Bakit? Ano yung dahilan? Ano kaya yung dahilan po? Bakit po pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa
sa mga tao? Mayroon bang dahilan? Ano kaya yung dahilan na yun? Maraming dahilan, of course. Pero ano po yung mga, ano kaya sa ilan sa mga dahilan? Bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Ate Beth, mayroon kang i-share? Naisip ko lang po, kuya, pero aywan ko kung tama. Kaya pinapahanap ng Panginoon siya sa atin kasi gusto niya ang kanyang mga nilalang, yung mga creation niya, lalo tayong mga anak niya ay makipag-fellowship sa kanya. So, gusto niya ang buhay natin maging completely dependent sa kanya. Yun lang po. Amen po. Tanto yung ate. Sino pa po ang si Kuya Lito, bakit po pinapahanap kaya ng Lord ang kanyang sarili sa sa tao? Kuya Lito? Wala siyang Kuya Tong. Bakit kaya pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Naisip ko kaya yung Romans 3:11 in natural state, hindi natin sa hinahanap. Kaya kinamanya tayo na hanapin. Wala tayong pake ng natural state. Kuya, Carbold? Pag-data ka muna, Kuya. Garbold ka. Ay. Kuya, ito malino na. Malabo pa rin. Si Kuya Internet namin. Okay. Kuya Gio, bakit kaya pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? May sinagot na si ate, Kuya Tong at saka si Ate Beth. Dahil may plano po siya sa atin bilang mananampalataya po. Amen. Tama din yon. Dahil para malaman natin ang kanyang plano, no? Ang kanyang plano sa atin. Para malaman natin ang plano niya para sa atin. Kuya Rene Lagas, nais ka pong bakit po pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Kuya, mas probably para magkaroon tayo ng relasyon sa kanya, Kuya. Amen. So maganda yung mga sagot natin. Lahat naman yun, maraming dahilan bakit po pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ang pinaka doon, ang sinasabi ni Kuya Rene Lagas, magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. Kasi po, una na po siyang nagpakilala sa tao. So ginawa na niya ang kanyang part. So inaasahan ng Diyos na gagawin ng tao ang kanyang part sa kanya. So kaya nga po ang sabi diyan sa ating text hanapin niyo yung ghost. Ako'y hanapin niyo, masusumpungan kong buong puso ninyo akong hahanapin. So buong puso daw. Ibig sabihin, kung naghahanap tayo at hindi natin mahanap ang Diyos, ibig sabihin ng hindi tayo naghahanap ng buong puso. So sa ating dalawang diyan bagay na binanggit diyan sa ating slide na kung paano hanapin ang Diyos. Unang-una, bibigyan ng panahon. Ayan bibigyan natin ng panahon. Ibig sabihin, katulad ito ng Bible study, bibigyan natin ng panahon. Kasi ang pag-Bible study, isa sa mga paraan para po maghanap sa ating Diyos. So, bibigyan ng panahon natin. At pangalawa, tayo ay magsikap hanapin ang Diyos. Tapos natin nabigyan ng panahon, tayo din po ay magsikap po para po masumpungan siya sa ating mga sariling lakas. Ibig sabihin, importante talaga yung panahon, yung oras and time. Ang una pong natin, ipagkakaloob natin sa ating minamahal na tao, halimbawa sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kaibigan, ay panahon
Pag wala kang panahon, ibig sabihin ng yon, hindi mo siya iniibig. Kung may panahon ka naman, dapat pagsikapan mong makilala ang Diyos. So dalawa, no? Kailangan, kung sa paghanap sa Diyos, dalawa ang ating gagamitin. Panahon at pagsisikapan natin. So kung hindi natin nasusumpungan ng Diyos, ay dahil, no? Hindi tayo tunay na naghahanap sa Kanya. Akala lang natin, naghahanap tayo sa Kanya. Pero ang totoo niyan ay hindi. So maliwanag pa po yan? So yun ang unang gusto ng Diyos sa atin. Hanapin natin ang ating Diyos. Yan. At ang pangalawa, si Kuya Dennis, nandiyan ba si Kuya Dennis? Kuya Dennis? Kuya. Ibasa Kuya. Ikalawa, magbalik loob sa Diyos. Dalawa ang ekspresyon ng bagay na ito. Pagsisisi mula sa kasalanan at pananampalataya. Walang pananampalatayang tunay kung wala namang pagsisisi at gayon din naman walang tunay na pagsisisi kung wala namang pananampalataya. Sabi sa Gawa 2:37-38, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin. Yan. Magbalik loob sa Diyos. Marami pong nagsasabing tao na sila po ay nagbabalik loob sa Diyos. Pag kami po ay humahayo, kami po ay nag-share ng gospel, yung mabuting balita ng kaligtasan. Marami pong nagsasabi po na na sila po ay hindi naman masama, hindi naman sila mamamatay tao. Sila po ay nananalangin naman, sila po ay nagsisimba, sila pa ay gumagawa ng mabuti. In fact, maraming example ay gumagawa sila ng mabuti, tumutulong sila sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya nga nandito sila sa Saudi Arabia. Ang lahat ng iyon ay mabubuting bagay. Pero ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi po ibig sabihin pag gumawa ka ng mabuti sa tao, ay nagbabalik loob ka na sa Diyos. Tayo po mga tao, tayo po ay may kasalanan sa Diyos. No? Unang-una, sa Diyos tayo nagkasala. Pangalawa, nagkasala tayo sa kapwa natin tao. Kung pinapatawad tayo ng ating kapwa tao, dahil humingi tayo ng tawad, pero hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, problema yun. Pero maraming tao, napipili naman ako humingi ako ng tawad sa Diyos. Pero ang sabi ng ating ang ating teksto, ganito. Ang pagsisisi mula sa kasalanan, ang dalawa ang ekspresyon na bagay na ito. Ang pagsisisi mula sa kasalanan at pananampalataya. Ibig sabihin, pag nagbalik loob tayo sa Diyos, ang pagsisisi, ibig sabihin ng pagsisisi, ay ganito yon. Humingi ka ng tawad sa Diyos, no? At makikita na ng Diyos yun na tunay ka nagsisi kung ang mga bagay na yon na hiningi mo ng tawad, halimbawa, pagnanakaw, no? Pangangalunya, ano pa ba mga bagay na lahat ng kasalanan ng kasalanan ay hindi na natin ginagawa. Ibig sabihin na ang pagsisisi ay first and foremost ay ihingi natin ng tawad sa Diyos. No? Unang vertical relationship muna natin. Ang vertical na relationship ng pagsisisi muna bagong horizontal. Kasi po, hindi po magiging tama ang horizontal relationship mo sa kapwa mo tao kung ang vertical relationship mo ay mali. Never na mangyari na tama ang relasyon mo sa kapwa mo tao kung ang relasyon mo sa Diyos ay hindi tama. Akala lang ng tao na tama ang kanilang relasyon sa kanilang kapwa tao kasi gumagawa sila ng mabuti. Pero hindi po 'yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinabi ng Bible, vertical relationship, kasalanan, no? Mula sa tao, sa Diyos. Hingi mo ng tawad, hingi mo ng pagsisisi. At ang sunod nun,
manampalataya. No? Ibig sabihin, magtiwala. So ang sabi diyan, walang panampalatayang tunay kung walang pagsisisi. So kung may tunay na panampalataya, ay may tunay na pagsisisi. Ganun din naman, kung may tunay na pagsisisi, may tunay kang panampalataya. So hindi mo pwede maaring paghiwalay ang dalawang yon. Ang ibig sabihin ng ng panampalataya o faith, pag sinabi ng Diyos ay A, example lang, Danny, pumunta ka. Ito yung mga dapat mong gawin. Dapat gagawin ko yon. Kasi pag hindi ko ginawa, ang totoo niyan, kahit sinasabi ko patawad Diyos, pero hindi ko ginawa ang kanyang mga sinasabi, ang totoo noon, hindi talaga ako nagsisisi. No? Hindi mo maaaring na paghiwalay yung pagsisisi at panampalataya. Marami po sa mga tao, nagsisisi sila, pero hindi sila nanampalataya. At bakit natin nalalaman na hindi sila nanampalataya? Kasi po, hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. So, ang dito sinasabi sa Acts, sa Gawa 2:37 hanggang 38, itong tagpo na to, kinonfront ni Peter yung mga Hudyo na sila pong pumatay sa ating Panginoong Hesus. Nung in-explain ni Peter na kayong pumatay sa Panginoong Hesus, na pinadala ng Diyos upang magligtas sa inyo, ito po ang sinasagot ng mga Hudyo. Ni Peter sa kanila. Kasi tinanong nila si Peter, ano po yung gagawin namin para po kami mapatawad? Ito yung sinabi ni Peter sa kanila. Pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Yan. So pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Ibig sabihin, pagkatapos po natin humingi ng tawad sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin, ang kasalanan po ay magiging hate na natin. Halimbawa, example po ng mga kung tayo ay dati nagsisigarilyo, hate na natin ang sigarilyo. Kung dati ay tayo nagsusugal, hate natin ang pagsusugal. Kung tayo ay nag-boyfriend na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mag-boyfriend, ito ay hate na natin. Hindi na natin ito dapat ginagawa. Yun po ang ibig sabihin. Sige po, Kuya Tong, mayroon kang idagdag, Kuya Tong? Okay lang, Kuya. Tuloy lang, Kuya. Malinaw naman. Ate Kat, mayroon kang idagdag, Ate Kat? Okay naman, Kuya. Ito na lang po, isa sa mga tama po yung sinabi niyo, isa sa mga palatandaan po ng isang tao ay meron pong tunay na pagsisisi ay yung pagsunod po sa Panginoon. Mahirap siya sa umpisa, pero pag naumpisahan mo at tuloy-tuloy po yun. Amen. So, yun lang po. Amen po. Alam niyo po, ang pagba-Bible study, itong pag-aaral natin ngayon, isa po to sa sa palatandaan na tayo po ay nagsisisi. Alam niyo ba 'yon? Palatandaan siya na tayo ay nagsisisi dahil po ang mga dati nating kasalanan inaalam natin ngayon sa sa kasulatan ng Diyos kung ano bang dapat nating mga gawin para hindi na tayo magkasala pa. Kasi kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, papatuloy po tayo magkakasala. Paulit-ulit lang 'yon. So, Puelito, mayroon kang idagdag, Puelito? So, wala pong tanong, Ate Joanne? Wala po, Kuya. Ate Sara, may tanong ka po? Ate Mitch, makapagsalita ka, Ate Mitch? Ano po yun, Kuya? Mayroon kang idagdag, Ate Mitch?
Okay lang naman po. Okay lang. So, Kuya Dennis, meron kang idagdag, Kuya Dennis? Okay na po, Kuya. Okay. So, ang una po ang una nating tinalakay, unang-una, sabi doon ay tayo ay magbalik, hanapin natin ang Diyos, at pangalawa, pag nahanap na natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, magbalik loob sa Diyos. At ang pangatlo, sumunod sa Ebanghelyo. Ate Sara, pwede ka magbasa, Ate Sara? Yung ikatatlo. Kuya Gio, ikaw, Kuya Gio, pwede ka magbasa? Sige po, Kuya. Sige po. Tatlo, sumunod sa Ebanghelyo. Sabi nga ni Santiago, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi sa Santiago 2:17. Ang katibayan ng tunay na pagsisisi at pananampalataya ay ang bunga nito na mabuting gawa. Paano nagagawa ng mabuti? Ang wika ni Pablo. Sa pamamagitan niya, Panginoong Hesus, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Amen. So, sa ating sariling pagkaunawa, ano pong ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ano po? Ano po yan? Sige po, ano po ibig sabihin ng Ebanghelyo? Salita ng Diyos. Ano pa? Ang Ebanghelyo. Good news of salvation, Kuya. Yan. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, literal na meaning nun, good news. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, good news. So ano yung good news? Sabi ni ate, good news ng salvation, no? Ibig sabihin, sundin natin yung ano ba yung good news? Kung may good news, syempre, may bad news. Pero yung bad news, yung gospel presentation natin na tayo ay makasalanan. At ang good news, yung yung niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus. So, sundin daw natin yung Ebanghelyo. Sabi dito sa Santiago o sa James, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng igiit na tayo po ay naniniwala sa Diyos, pero walang kalakip na gawa. Sasabihin ng tao, marami naman akong ginagawang mabuti . Actually, ako po ay tumutulong sa kapwa ko tao, tumutulong ako sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. Ako po nagpaaral ng aking mga pamangkin. Buting gawa 'yon, di po ba? Pero ang sabi kasi sa ating text, sa Romans, ang mabubuting gawa ay ganito. Paano natin malalaman na ang mabubuting gawa na ito ay importante sa Diyos? Kasi maraming mabubuting gawa di po ba? Pero ano ba yung mga bagay na mabubuting gawa na importante sa mata ng Diyos? Alam niyo po, yung nabanggit na yung pagtutulong sa mga magulang, okay yon. Ano yan? Gusto ng Diyos yon. Ang pagpaaral natin sa ating mga pamangkin, okay din yon. Gusto ng Diyos yon. Ang pagtutulong sa mga tao, okay din yon. Gusto din ng Diyos yon. Pero over and above, mas may mga bagay na mas higit pang mahalaga sa paningin ng Diyos. At ano yon? Ito yung sinasabi ng Romans 1:5, yung Roma 1:5. Ang mabubuting gawa na mas higit pa sa na kinikilala ng Diyos ay ito, sa pamamagitan niya, yung ating Panginoong Hesus.
ang ating mga mabubuting gawa ay dapat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa Romans 1:5, ang sinasabi diyan, ang sinasabi ng ni Apostle Paul, sabi niya, ito po yung mabubuting gawa according sa mata ng Diyos na importante. Tinanggap ni Paul, no, sa Diyos ang kaloob na maging apostol. So tinanggap niya yung binigyan sila ng Diyos ng task na sila po ay magiging apostoles. Yun po ang mas malaga sa Diyos. Kung ano po ang binigay ng Diyos sa atin, katulad kay Apostle Paul, para po ma-advance po yung gospel. Ibig sabihin, ang lahat po ng mga bagay na binibigay ng Diyos through Jesus Christ ay para po ma-advance po yung gospel, para po ma-advance yung kingdom ng ating Diyos. So, paano ma-advance ni Paul yun? Sila po ay nagiging apostol. So, ano pong trabaho ng apostol? Kuya Rene Lagas, ano po ang trabaho ng apostol? Sabi rito, kuya, para akayin ang lahat. So, ang trabaho talaga ng pananampalataya. Oo, tama yun, kuya. Pero anong trabaho ng apostol? May church planter, kuya. Mag-church plant, kuya. Amen. So, ang apostol, ang pinakamin na trabaho niya ay magtayo ng church. Yan. So, ang iba naman ay binigyan ng maging pastor, magiging prophet. Ang iba naman sa atin ay binigyan ng kakayanan ng magiging halimbawa, singer, worship leader. Kung ikaw ay karpentero, ikaw ay gumagawa sa church. Kung ikaw ay isang mechanical engineer, ikaw ay gumagawa sa church, tumutulong ka. Ako po sa IT, tumutulong ako sa church sa aking field, sa IT. Kung ikaw ay isang teacher, tumutulong ka. Ano po yung kailangan ng mga sa church para po ma-advance ang gospel. So, mayroon palang mas importante na mga bagay na pinapagawa ang Diyos maliban po sa pagtulong sa mga magulang, pagtulong sa kapwa-tao. Ang pinaka-importante para sa Diyos ay una-una ay ma-advance yung gospel. So si Paul po to, na-advance yung gospel sa pamagitan ng binigay na sa pagiging apostol niya. Sabi dito, upang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Mas importante po sa Diyos yung maligtas ang tao kaysa po siya ay kakain ng physical na pagkain. Mas importante sa Diyos na kumain yung tao, yung mga spiritual na mga bagay, kaysa physical niyang kakainin. Tandaan natin yon. Parehong importante yon, ang spiritual at saka physical, pero para sa Diyos, mas importante yung spiritual na mga bagay kaysa physical. Of course, kung yung ang Diyos ay pinupurso mo siya spiritually, hindi kaya niya pagkukulangin physically. Ito ay natalakay na natin ng ang first 2 meetings natin. Kasi po, para po mapurso mo yung spiritual ng mga bagay, dapat papalain ka rin ng Diyos sa physical ng mga bagay. Yan. At yung pang-apat, yun na pala. Yun pa yung last. So, yung gusto ng Diyos, una, hanapin ng tao ang Diyos. At ang pangalawa ay magbalik loob sa Diyos. At ang pangatlo, sumunod sa Ebanghelyo. So, may tanong po? So, mag-recap muna tayo ulit sa ating napag-aralan, yung 2 weeks. Ang last week, ang pinag-aralan natin, yung first 2, yung first 2. Yung ibig sabihin ng pangkalahatang kapayagan, yung general revelation, yung binabanggit natin. Sa general revelation, yung pangkalahatang kapayagan, ang sabi doon sa pinag-aralan natin, ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang mga nilalang. So siya po yung nag-initiate na hindi po tayo ang nag-initiate para makilala siya sa pamamagitan po ng kanyang nilikha. Pangalawa, may kakayanan ang mga tao na kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Dapat kilalanin
ang Diyos ayon sa kanyang mga kapayagan at hindi sa sariling paghahaka o opinion natin. So dapat tayo po ay mag-aral ng Bible, no? Hindi po tayo maghahaka kung ano po yung kung sino po ang ating Diyos. At ang pang-apat, ang pagkilala sa Diyos labas sa kanyang kapayagan ay isang kahangalan at pagdilim ng isipan. So makita natin dito, alam niyo po, marami pa tayong mga kaibigan, marami tayong mga mahal sa buhay na ang pagkakilala nila sa Diyos ay sarili nilang opinion. At ang tawag, alam man nila ito o hindi, ang tawag sa kanila ng Bible ay hangal. Hindi ako nagsabi niya, ng Bible ang sabi niya. So kaya po, napaka-importante po na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay akayin natin sila. No? Para po malaman ng Diyos, malaman nila na may plano po ang Diyos sa kanila. So dito, sa pangalawang yugto ng ating pag-aaral, sino ang Diyos? Una, siya ang Diyos na lumalang sa lahat-lahat. So walang lahat na po na nakikita at hindi nakikita, siya po ang may lalang nun. Kaya po wala tayong dapat ipagmalaki. Pangalawa, ang Diyos ang may katakdaan sa bawat bagay na nangyayari sa buhay ng tao. Ibig sabihin, siya po ang naglagay ng hangganan kung ano po ang mangyayari sa atin. Siya po ang nag-aalaw kung ano po ang mangyayari sa atin. Kaya po, ibig sabihin nun, siya pa rin po ang may control. Ikatatlo, ang Diyos ay may plano para sa kanyang mga nilalang. So, sabi nga natin, ang plano ng Diyos sa atin ay tayo ay maging banal at walang kapintasan. At ang plano niya na isa pa ay tayo po ay aampunin niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At pang-apat, ang Diyos ang hatol sa lahat ng kanyang nilikha. So lahat ng mga ay yung mga naniwala sa kanya, siya yung hatol doon. At ang mga tao hindi naniwala sa kanya, ang ating Panginoon Jesus po yung hatol sa kanila. Walang man po na nilalang dito sa lupa ang hindi hatulan. Maging po ang creation, nabanggit natin ng nakaraan, maging po ang creation ng Diyos, yung langit at lupa. Siya rin po yung hahatol nun. Siya po ang sisira nun. Sabi nga, heavens and earth will pass away, but the words will not pass away. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus po ang maghahatol at sisira ang mundo ito. So, ano ang gusto ng Diyos sa atin? Unang-una, hanapin ng tao ang Diyos. Sorry, maraming sa sharing natin, maraming na i-share na kanina na kung paano hanapin ang Diyos. Kung ano yung rason, maraming rason bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Nag-share si Kuya Rene, si Ate Beth, si Kuya Tong, si Ate Kat. Kaya po, ang doon, ang sabi ni Kuya Rene, pinapahanap sa atin yun ng Diyos ang kanyang sarili para po nais ng Diyos na makipagrelasyon tayo sa Kanya. Kasi po, ang Diyos po ay ginawa na niya yung kanyang part, nagpakilala na siya. So sa pamagitan ng kanyang pagpakilala sa atin, mayroon na tayong queue na po, pwede natin siyang hanapin at matatagpuan. At ang pangalawa, magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, magsisi. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay ang literal na ibig sabihin ng pagsisisi ay siya, metanoia. Nais ko lang sa Greek siya meta means change. Noia means mind. Ibig sabihin ng pagsisisi, change of mind. Ibig sabihin, magbago ng pag-iisip. Tayo magsisi. Ang tunay na pagsisisi na banggit natin ay may kalakip na gawa. Kasi pag walang gawa, walang pagsisisi. At ang banggit natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos katulad nito ay kaparti ito ng pagsisisi. No?
Kasi gusto nating mahanap ang kanyang kalooban. Pagbalik loob sa Diyos, yun ang ibig sabihin. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nais natin magbalik loob sa Kanya. Kaya po, ang tawag doon ay pagsisisi. At pangatlo, sumunod sa Ebanghelyo. Yan. Sundin natin yung gospel, yung kung ano po yung mga gift natin. Lahat po tayo may gift. Walang taong walang gift, no? Ang iba teacher, ang iba engineer, ang iba IT. Kung ano man yung gift natin, gamitin natin iyon para po magsilbi sa ating Panginoon Hesus. Yun po. At sa ating conclusion, pagkatapos nito tayo may mayroong konting Q&A. Kuya Ate Kat, pakibasa sa conclusion, Ate Kat. Conclusion. Mabuti ang Diyos at mabuti ang layunin niya para sa atin. Nilikha niya tayo upang siya ay makapiling natin sa walang hanggang buhay. Kung hindi kikilalanin ng tao ang Diyos, ay bigo ang layunin na ito para sa Kanya. Naibigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kilalanin natin siya. Amen. So, mabuti ang Diyos, sabi diyan, at mabuti ang Kanyang layunin. So, lahat ng tao po, may mabuting layunin ng Diyos. Tayo man dyan ay kumikilala sa Kanya o hindi kumikilala sa Kanya, lahat po ng tao, walang exception, ay may mabuting layunin ng Diyos. No? Kasi siya yung may likha sa atin eh. Hindi naman po, nilikha tayo ng Diyos para po wala siyang mabuting layunin. Mayroon talaga. Ang nilikha niya tayo upang siya ay makapiling. No? Sabi nga ni Kuya Rene Lagas kanina, no, yung purpose na hinahanap natin siya para po makipagrelasyon tayo sa Kanya, para makapiling natin siya. Sabi dito, kung hindi kikilalin ng tao ang Diyos, ay bigo ang layunin ito para sa Kanya. So ang tao, tayo dito mga OFW sa Saudi Arabia, maaaring pagka natapos ng ating kontrata ay marami tayong naipon, nakapagtayo tayo ng bahay, nakatapos yung ating mga anak, naging mabuti yung ating family financially stable. Pero po kung hiwalay po tayo sa Diyos, kung hindi po tayo napapaloob dun sa Kanyang plano, ang sinasabi natin na successful tayo, actually, sa mata ng Diyos, tayo ay bigo. Kahit gaano ka pa ka-successful financially. Kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay bigo. Akala lang ng tao, successful niya. Akala niya lang yon. Sabi dito, naibigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kilalanin natin siya. So, ibig sabihin, naibigay niya, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na para kilalanin siya. Binigyan na tayo ng trabaho, ngayon, binigyan tayo ng kakayanan kasi tayo may internet. Diba? Kahit wala tayong internet, bibigyan tayo ng kakayanan dahil pwede tayo magbasa ng salita ng Diyos. No? Kahit offline, di po ba? So, yan po. Yan po ang ating pag-aaral. At stop share ko muna. Sige po. Sharing muna tayo. At Kuya Rene Tuale. Kuya, may tanong po ako. Sige po. Kuya, nabanggit po kasi na kahit na matagumpay yung tao, halimbawa financially, o matagumpay siya dito sa mundo, bakit kaya sa paningin ng Panginoon ay bigo pa rin siya? Kasi matagumpay naman siya dito sa mundo kung saan siya namumuhay. Amen. Magandang tanong po yun. Sinong nais sumagot? Pwede po tayo magsumagot. Ate Joanne, Ate Sarah, Ate Det, Ate Nat, pwede tayo mag-share. Bakit po bigo Kuya, base po sa nyo po, sa sinabi nyo po, kasi hiwalay po siya sa Diyos. So yung purpose po, yung plano po at purpose po ng Lord sa buhay niya ay hindi po nakakapangyari kasi
yun nga po, kahit po successful siya when it comes to sa dito sa mundo, but yung spiritual life po niya ay hiwalay naman po sa Lord, at yung kaluluwa niya po ay mapapahamak naman po. So yun po, kuya. Amen. So sino pa po? Nice mag-share. Kuya Dennis, ano pong mo? May nice ka i-share, kuya, sa tanong ni kuya dito? Opo, kuya. Para sa akin, kuya, kasi sa ating pong mga tao, no, yung kapag kumbaga ang tunay na yaman natin wala dito sa mundo eh. Kumbaga kahit makamit natin lahat ng yaman natin dito sa mundo, magkaroon tayo ng lahat ng meron ng mundo, maging makapangyarihang tao man tayo, kung tayo ay wala sa Diyos, kung wala tayong relasyon sa Diyos, wala din, kuya. Kumbaga walang purpose yung buhay natin, kasi talagang ang purpose ng Diyos sa tao ay kumbaga talagang kupkupin niya, makapiling niya, makasama niya. Yun talaga, kuya, kasi kasi kumbaga kung ang tao, kasi sabihan natin, hindi naman natin madadala ang lahat ng yaman natin dito sa mundo, no, pag-alis natin dito. Kumbaga dapat mas nag-iipok tayo yung yaman na dapat na kasama ang Diyos. Kumbaga yung pag-impok natin nasa langit, wala dito sa mundo. Amen. Sino pa po nice mag-share sa tanong ni may i-share? Ate Abby, meron kang i-share, ate? Po, ako po, kagaya po sa na-share din po ni na Kuya Dennis and Ate Mitch po. Kasi po iba po yung standard po ng success nga po ng Lord sa standard po ng tao. Kasi po, syempre, ang standard po ng tao, successful ka kapag nakamit mo yung mga gusto mo, ikaw ay marangya yung pamumuhay. Pero ang nais nga po ng Lord na mababasa po natin sa kanya salita ay yung makilala natin siya, magkaroon po tayo ng relasyon sa kanya. So, ayun po, dugtong lang po sa na-share po ni Kuya Dennis. Sabi nga po sa Matthew 19, ay tama po ba? Matthew 6:19 po, no? Sabi po, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. Yun po. So sabi po doon, ang yaman nga po natin dito sa lupa, yun nga po, hindi naman po natin ito madadala sa kabilang buhay or kapag po tayo ay namatay. Pero ang importante po or ang nagmamatter po sa Lord, nandun po yung relasyon po natin sa Kanya. Yun po, sa pamamagitan po ni Jesucristo. Kaya yun po, mas importante na maglaan tayo ng oras sa pagkilala po sa Panginoon, sa pag-aaral po ng Kanyang salita, para mas makilala po natin siya. Amen. So mayroon pang nais-share? Mayroon pang nais katanungan, mayroong may nais idagdag sa ating pag-aaral. Maganda yung tanong ni Kuya Lito. So sa ating napag-aralan, ano po ang unang hakbang para po makilala natin ng Diyos? Ano pong unang hakbang? Magbigay ng oras. Magbigay ng oras. So, magbigay ng oras, maglaan ng oras para sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay may 24 hours, no? Dapat may oras para sa Diyos. So, kasi po pag alam na natin pag sa taong relasyon, pag hindi ka nagbibigay ng oras sa iyong asawa, sa iyong anak, hindi mo masasabi kung mahal mo yung anak o asawa. So, nagbigay ng oras. So, pagkatapos na nagbigay ng oras, dapat ang oras na yun ay consistent. Hindi po yung sulpot lang. Hindi po yung kung kailan na yung gusto ko. Dapat, pag sinabi natin example ito, kaya consistent tayo sa Bible study. Tuwing Webes, 8:30 ng gabi, magbibigay ako ng oras. Yan. Ganun siya. Hindi pwedeng kung kailan lang gusto natin. Ang isa pong disiplinadong tao
mayroon siyang mararating. Alam natin yon kung disiplinado sa si Manny Pacquiao, disiplinado sa pagboboxing, no? Kung hindi sa disiplina, siguro mas marami siyang talo ngayon. Sa buhay Kristiyano, dapat tayo ay disiplinado. Pag oras ng Bible study, Bible study. Pag oras ng panalangin, panalangin. Hindi po kung kailan ang gusto natin. Ang pagbigay ng Diyos ng oras, kung tayo may 24 hours, ang unang mga nakalaan doon, ang number 1 doon, ay ang Diyos. Pangalawa natin ang sarili at ating family, ating trabaho. Number 1 doon ng Diyos. Kasi po, may mga taong sinasabi nila, ay, hindi ako maka-attend, wala akong panahon dyan. Ibig sabihin, inutang-ina mo na yung sarili nila bago po yung Diyos. Ito ba? Kung totoong mahal mo yung isang yung persona, example yung Diyos o yung asawa, yung anak, ay inuuna natin yung panahon natin para sa kanila. Ito ba? Siguro naman pag nag-action tayo sa tayong mga lalaki, no? Uso-uso pa yung inuuna yung barkada kaysa mga family. Hindi po tama, no? So pangalawa, ano pa po pag una hakbang sa paghanap ng Diyos, bigyan ng panahon, ano pang sunod? Ano pa kaya? Pag-aralan natin 'yan. Kanina ano pa? Ano kaya ang sunod? Yung may pagsunod, kuya. Pagsunod. Amen. Pagsunod. O pagbalik loob. Ibig sabihin, maraming paraan para magbalik loob sa Diyos. Ang nabanggit nga natin, nabanggit ni Kuya Dennis, pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod kasi sa utos ng Diyos ay pagbalik loob din sa Diyos. Ang nabanggit na natin, yung pagba-Bible study, ay pagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, pag may time na tayo na mag-aral ng salita ng Diyos katulad ng Bible study, ay tutuparin na natin, isasagawa na natin ang ating mga natutunan. Isa din yung paraan sa pagbabalik loob sa Diyos. Dapat, mayroon siyang mayroong fruit, may bunga. May bunga ang ating may bunga ang ating mga Bible studies. Hindi lang po nakinig tayo. Kasi nga po tinawag siya na Bible studies kasi nag-aaral pa lang po tayo. Pero ang application nito, ang practical nito na nabubuhay ay nasa sa atin. No? Kaya nga importante na sa umaga pa lang hingin na natin ang gabay ng Banal na Espiritu para po ay gabayan sa maghapon nating hanap buhay buhay dito sa Saudi Arabia. So magbalik loob sa Diyos at ang bigay tayo ng oras, sumunod tayo sa Kanya. Ano pa ang sunod? Ano pa payang gagawin natin? Pamakita natin ang mabuting balita. Sige po ate. Sumunod sa Ebanghelyo po. Amen, sumunod sa Ebanghelyo. Amen. Ibig sabihin, ipamalita natin yung Ebanghelyo. Yung mabuting balita ng kaligtasan. Yung Ebanghelyo kasi good news. Hindi siya magiging good news para sa iba kung ito ay sa sarili natin. Magiging good news siya para sa iba kung ito ay pinamalita natin sa iba ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Thumbs up? Maliwanag po ba? Thumbs up kapag maliwanag. Wala nang katanungan? May clarification? Pag wala na po, sige po. Salamat po sa lahat. At may announcement lang po. May konting announcement lang. Yung ating Bible study group na to, next week, hindi na to po tayo best Wednesday na po tayo. Wednesday ng 8:30 ng gabi. I-move natin ng isang araw, no? Kasi po napansin ko po
Titignan natin kasi po pag Huwebes kasi marami po sa ating mga busy, di po ba? Dito sa Saudi Arabia. So yung especially po sa yung mga kapatid natin ng mga babae, busy po sila sa kanilang mga amo. So subukan natin i-move ng Wednesday. Titingnan po natin kung may mangyayari. Pero i-announce ko pa rin yung sa natin sa chat group sa GC natin na starting next week, Wednesday na po ng gabi ang ating online Bible study. Okay lang po ba 'yon? Opo. Ate Janet, makaka-join ka pa rin, no? Ate Sara, makaka-join ka pa rin? Kahit Wednesday? So si Ate, Ate Joanne, makaka-join ka pa rin? Kahit Wednesday? Opo, kuya, kapag morning shift. Opo. Si Ate Det, at si Ate Na. Sige po, si Galaxy J7. Kuya, bro, ano po pangalan niyo, bro? Desrigo. Wala na siya. Si Galaxy J7 nakatulog na siya. Sige po, pag wala na pong katanungan, tayo po ay magko-close at ang closing natin ay si Kuya Romir. Okay po. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Palakpakan po natin ang Lord. Maraming salamat muli Panginoon sa oras na inilaan mo Lord God para sa amin upang ikaw ay makilala. Ikaw ay makapiling namin Lord God sa iyong salita Panginoon and lubos po aming pagpapasalamat Lord God na kapiling namin Lord God sa gabing ito Lord God sila Ate Sara, si Ate Janet, mga kapatid namin Lord God na mga nakilala namin Panginoon, sila Ate Joanne, Ate Na, Ate Ded. Lord God, sa lahat po ng mga nandito Panginoon, ay ikaw po ang maggabay sa bawat isa Lord God. Ganun na rin po sa Couples One Lord God na BS Lord God. Ay binabalik namin sa Lord God as one body in Christ. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati dahil sa patuloy na katapatan, kabutihan mo sa amin. And we pray, Lord God, na patuloy kang in grace sa amin, Lord God, and merciful Panginoon, na patuloy mong pagpapakilala sa amin, kami pilanggo, Lord God, spiritually sa aming kaalaman at aming pagsunod sa iyo, Lord God, na ayon sa iyong katarungan, Lord God. And Lord, nawa Lord God, ay gabayan mo kami. Ikaw ang bigay sa amin ng magandang schedule, Panginoon, upang lagi po naming malaanan, Lord God, ang oras na ito, Lord God. Next week, Lord God, starting next week, Wednesday night, Lord God, nawa ay by your Holy Spirit, Lord God, tulungan mo kami, Lord God, na magkaroon ng commitment, Lord God, sa iyo, Panginoon. Amen. Upang makilala ka namin ng lubusan at ikaw po ay maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. And Lord, salamat sa aming tagapagturo sa buhay ni Kuya Dan. Salamat sa lahat ng mga kapatid na nandito, Panginoon, na nag-share ng kanilang mga wisdom, Lord God. Salamat sa kay Kuya Dennis, kay Ate Kat, Sister Wife, kila sa Sarkinya family, Tuale family, Lagas family, Pundesto family, kay Ate Mitch, Kuya Gio, Demo family. Salamat Lord God sa bawat isa Lord God. And lubos din po ang aming pagpapasalamat Lord God as one body in Christ sa kagalingan na panagkaloob mo kay Ate Beth at kay Kuya Rene Lord God. Patuloy mong i-grant sa kanila Lord God ang maayos na pangatawan upang hindi po mahadlangan ang kang pagsisilbi nila sa iyo Panginoon. Muli Lord God, salamat Lord God sa lahat-lahat ng biyaya mo sa amin na patuloy namin tinatanggap. Lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa iyo, O Lord. Pinabalik namin na pasalamat, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus itong aming dalangin. Amen. 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 God bless po. God bless. God bless po. See you next week po. God bless po. God Sige po. God bless po sa inyo lahat. Thank you bless po. po. God bless po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.